So hello, good afternoon mga ka-travel. So ngayon nandito tayo sa phase 2 ng Pasig River Esplanade. So pupunta tayo dun sa phase 3, which is yun nga yung nagkaroon ng inauguration kahapon dito sa dulo ng Esplanade. So kung napapansin nyo, kung nakapasyal na kayo dito sa Esplanade, meron part dito na hindi pa napupuntahan ng mga nakaraan. Pero kahapon nag-inaugurate siya, so inopen na for public viewing sa ngayon. So pwede nang i-view yung project. So pupuntahan natin para at least masurya pa natin, maipakita ko rin sa inyo kung ano yung itsura ng phase 3. Kasi nung nakaraan hindi tayo masyadong nakakalapit. So magmula dito sa Plaza Mexico. So ito kasi yung Plaza Mexico itong may marking. So yung marking nga pala nito nilagay ng bansang Mexico dito nung nagsagawa sila ng expedition dito. So ibig sabihin nakarating dito yung mga Meksikano. Ayan o, 1564. Then meron ding rebulto rito, yung kung di ako nagkakamali, ito yung presidente nila that time nung ginawa nila yung expedition. So yung design ng phase 3 is more parang pang event siya. Pwedeng magsagawa ng malalaking event dito kasi dun sa dulo, so walang obstruction. So kino-cover nito yung gilid ng Intramuros. So makikita nyo yung nasa left side is the Intramuros, then yung nasa kanan yun yung pinaka Pasig River. So tara, lakarin natin kung kaya natin lakarin hanggang dulo para mapakita natin sa inyo. So hindi na rin tinanggal yung mga puno dito. Ayan, kung makikita nyo, hindi ko alam kung itinanim ito o talagang nandito na siya nung time na ginawa. So hanggang dun sa dulo ng Intramuros. So parang mahaba-haba rin to. Ang pagkaalam ko 300 meters tong extension na tong ginawa. So 300 meters walk. So balikan di 600 meters yung lalakarin natin. So itong Pasig River Esplanade or the Pasig River Development Project, Urban Development Project, ay mag-i-extend to hanggang dun sa ating lugar dun sa Pasig, Mandaluyong, Makati, and Taguig. So aabot to dun. So yun, maraming namamasyal ng mga kabataan dito dahil nga nabalitaan nila na bukas na yung phase 3. So first time na for public viewing to. So first time na pupuntahan ng mga tao dahil kahapon nga dun sa event limited lang yung mga guests na pwede. So isang na rin tayo sa hindi nakapasok dahil nga due to security measure daw hindi nagpapunta ng marami. Kaya yung video natin nung nakaraan doon sa kabilang side ng ilog, yun doon na lang tayo nagkaroon ng ayun, far away video. Kaya wala tayong mais-ayos na nakuha. So kaya ngayon binalikan natin para makita ang kagandahan nitong ginawang project. Nakaduktungan ng isang magandang project dun sa kabila. So sino magsasabing nasa Pilipinas ka, no? Parang ka nasa ibang bansa. So ang ganda talaga. So isa sa aim kasi nito na mailapit yung puso ng mga Pilipino dito sa historical place natin, like dito sa Intramuros, sa Port Santiago. Yan.
So para walkable, kumbaga kayang lakarin yung Intramuros kung manggagaling ka sa medyo malayo. So pwedeng pasyalan, joggingan. Kanina marami nagji-jogging dito na maaga-aga pa. So yun, hanggang dulo, bali medyo malayo na lang dun sa dulo ng pader ng Intramuros. So ito entrance. So ayan, pwede kang pumasok dito pagka papunta sa Intramuros yun. Dito ayan o. So doon naman yung Port Santiago, which is doon nga naikulong si Dr. Jose Rizal. Doon din siya nagmarcha papunta dun sa Bagong Bayan bago siya binarel at naganap ang kanyang martyrdom, yung kanyang pagkamartir doon sa Luneta, which is ano na ngayon, Rizal Park. So medyo hiningal tayo, malayo-layo rin kasi yung lakad eh. So medyo mahangin paggabi. Ayan, tapos maganda pa, may ilaw. So may mga police visibility naman dito, nakikita ko. Kaya safe din yung lugar, walang masyadong pangamba kung may mga masasamang elemento. So nag-iikot yung mga police dito sa proyekto. So kung mapapansin nyo, merong mga nakalagay dito, which is yung mga bagong ide-develop or future development dito sa loob ng Port Santiago. Yan, no? So yan, pinangunahan nga ni President Bongbong Marcos with First Lady Lisa Marcos Araneta. So yun, napakaganda ng ginawa dito. So dati kasi madilim lang to, then gilid ng ilog. So ngayon, ano na, pwede ng pasyalan. So ayun, sana matuloy yung sinasabi mag-extend hanggang Pasig, Mandaluyong, Taguig. Yan, dadaan to. Lahat ng dinaanan ng Pasig River, idediretso to. So ang pagkakaalam ko 25 kilometers yung mismong project na to. So ngayon ay nasa phase 1, phase 2 and phase 3 pa lang ang natatapos. So libre po yung entrance dito sa mga nagtatanong. Wala pang bayad. That's it. Maikling sulyap lang dito sa phase 3 ng Pasig River as tonight, just to give you an update. Salamat, thanks for watching, and God bless po sa lahat.